Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nananatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng Bridges on Air. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa YouTube, sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit naman po ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. Pero hindi pa dyan natatapos yan. Pwede rin po nyo kami subaybayan sa mga cellphones po ninyo, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Mapa-iPhone man yan or Android phone. Alright? Pero siyempre, ang Bridges on Air po ay hindi may sasakatuparan kung wala ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi it is a collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service and Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. And of course, mula sa CFO, kasama natin, as usual, si Ginoong Ares Gutierrez. Ares, magandang araw. Magandang araw po, Kuya Ren. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service. At narito na naman po tayo sa Bridges on Air na umi-ere every Saturday morning. Yeah. And of course, bukod sa ating community correspondent ngayong araw na ito na si Kurt Habana, meron din tayong segmentong Pinoy Ako. At mukhang itong guest natin para sa Pinoy Ako is, again, another very inspiring and successful story. Ares, Ito yung mga kwentong dapat nating binibigyan ng panahon dahil maraming kwento ang mga Filipino diaspora na yes, oo. Hindi nga sila sikat masyado. Pero yung inspirational yung mga kwento nila. At saka sa tulong ng CFO, unti-unting nabubuksan ang mga mata ng mga kababayan natin sa tunay na kalalagayan at achievements ng Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Pero itong Pinoy Ako natin mukhang magugutom ako dito. Dahil magaling magluto pala ito. Hindi lang pang kusina ito, ha. Hindi lang pang sabihin natin restaurant o karinderya.
pang hotel level, Master level talaga. master, pang Oo. luxury ship pa yata. Oo. Di ba? So mamaya, antabayanan po nyo yan. Lalo na doon sa mga kababayan nating inspiring Mm. na maging chef, kumukuha ng culinary arts courses, gusto mag-abroad. Yan, Tsaka ang napakahaba nung kanyang ang dami. Haba. career list kung saan-saan siya napunta. Tinitignan ko, 3 pages yata to eh. Tapos A4 pa yung haba. Oo. Anyway, sige, mamaya, antabayanan po nyo yan. Samantala, para po sa ating unang bahagi ng ating programa, tulad na nabanggit namin ni Sir Ares, makakasama natin ang isa pang CFO community correspondent natin. Can you please introduce kung sino ang ating community correspondent, Sir Ares, for today? Ang atin pong community correspondent ay hindi po siya involved sa mga program ng CFO dahil siya po ay nasa creative side ng Okay. isa sa aming mga creative minds sa under sa MISD or yung Management Information Systems Division. Ito ay isa sa mga bunso ng CFO. Uy, Batang-bata pa ito. Okay. At nagulat ako na siya ang magiging CFO correspondent dahil although kasama ko siya dati sa cluster ng trabaho. Pero hindi ko nadidinig yung boses ng bata niya. So ngayon lang. Ngayon ko lang siya maririnig ng magsasalita ng matagal. Alright. Sakali. Okay. Sige. Siya po ay walang iba kundi si Kurt Habana. Kurt, kamusta ka na? At, go ahead. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayun. Magandang araw po, Sir Ares, Sir Ray, sa mga nasa Radyo Pilipinas po, at sa mga makikinig po ng Bridges on Air po. Alright. Magandang araw po. Okay, Ares, narinig mo yung boss niya. Oh, yan ay pinakamahabang narinig ko. Tahimik lang kasi ito yung batang to eh. And ganyan ba talaga yung mga nasa creatives? Mas active at mas, kumbaga, thinking aloud mentally imbes na ika nga loudly verbally, ganon. Tama ba yun, Kurt? Karamihan po actually, ganun po. Mas more on nag-iisip po. Mas malikot ang pag-iisip. Malikot ang pag-iisip mo, Kurt, no? Hindi naman. Kausap lang niya lagi, katabi niya eh. Si Ina. Wala ka nang ibang kausap, si Ina na lang. Anyway, sige, mukhang ano ba ang ihahatid mo sa amin, Kurt, dito sa ating Bridges on Air? Actually po, ipapakilala ko lang din po muna yung sarili ko. Isa po akong junior multimedia artist po sa Commission on Filipinos Overseas. So, ang ginagawa ko po is actually more on the background nga po tulad ng nasabi po. Sa creative side po ako. So, tumutulong po ako sa mag-edit ng mga graphic layouts and mga videos na napopost naman din po sa ating social media pages din. So, meaning talaga sa social media ang ano mo, ang concentration ng graphics, yung mga poster, yung mga teaser, alam mo na, yung mga yun ang pinagkakaabalahan mo ngayon sa CFO. Yes po. Okay. So ano ang event ngayon na may involvement ka, Kurt? Recently po actually po, last August 1 po is nag-participate po ang CFO sa Yugto Bulacan Coalition Youth Leadership Summit po. Sa pangunguna po ni Attorney Jade Kiam ko po as a panel speaker po. And actually po, yung leadership summit po is actually a 3-day summit po para sa mga young leaders ng Bulacan. And inorganize po ito ng Kabataang Volunteer Initiative po. And ang layon po nila is para ma-enhance po yung skills and ma-empower po yung mga young leaders po natin na nasa Bulacan. So, ano ang naging papel ng CFO dun sa programa na yun? So, yun nga po, tulad na nasabi ko po kanina, sa participation po ni Attorney Jade Kiampo bilang isang panel speaker po doon, ipinresent niya po, inintroduce niya po yung mga programa po ng CFO at ayun po, sa mga kabataan po ng Bulacan para mas maging aware po sila, lalo na po sa differences po sa ibang mga migrant serving agencies po. At syempre naman po, para malaman po nila yung mga programa po na ginagawa po ng CFO. Nabalitaan namin, Kurt, ikaw naman ay closely working with the Office of the Secretary din. Si Yes. Secretary Klink ang ay tumulak
pa-abroad? Saan ba nagpunta si Secretary Clink? Oh, actually po, nasa US po siya for about 2 weeks po. So, marami pong engagements po na mangyayari po doon. Itatap na po yung mga migrant po na nagpunta po sa ibang bansa, as well as yung mga organizations po actually. So ito ay official Mhm. trip, ano, yung lakad ni Secretary Clink. Oh, yes po. Mhm. Mhm. At meron, kung di ako nagkakamali, Sir Ares at Kurt, iba naman tong sasabihin ko, mukhang ang CFO ay nakipag-tie up na rin sa SSS Oo. para dun sa mas pinalawak na social services para sa mga Pilipino diaspora at mga OFWs. Tama ba ako doon, Kurt? Yes po, actually po, very recent lang din po yan. Mhm. And meron po kaming post po sa social media page. Ikaw ba gumawa About- ng post na yon? Hindi po actually, pero nakita ko lang din po, nadaanan po. Oh. Pero ganun yung ginagawa mo Oo. sa CFO, mga ganun, mga graphics na ganun. So, pero would you know kung paano makakatulong yung ika nga, I think collaboration naman with SSS and CFO? Oh, ngayon po, as of the moment po, we're in the works naman po. And kapag gano'n naman po is mapopost din naman po siya, or like yung mga information po na pwedeng ibigay po na pwede magamit po ng ating mga constituents po natin, ng mga non-resident Filipinos, malalaman din naman po nila yan kapag in-upload na po sa ating mga social media pages at sa website din po ng CFO po. Kuya Ray, kung masagot ko lang yung Mm. tanong mo tungkol dyan sa tie-up ng CFO at ng SSS. Kasi matagal na may programa yung SSS na hikayatin yung mga, lalo na yung mga OFWs, yung mga papaalis, na ituloy ang kanilang membership sa Oo, SSS. oo. Tulad din nung ako ay naging migrant worker, Mhm. tinutuloy ko pa rin yung paghuhulog Sa sa SSS, SSS para hindi maputol Yes, yung, kasi meron na ako dati. Mhm. So, pwede namang ituloy. Ano yung parang voluntary contribution. So, ganito din ang takbo nung partnership ng CFO sa SSS is para naman hikayatin yung mga, di ba, yung constituency ng CFO, yung mga permanent migrants, na yung Yes. mga naninirahan Oo, na talaga oo. sa abroad, Oo, na oo. baka akala nila porket nandun sila hindi na sila pwedeng maging member ng SS. Pwede pa rin naman, may certain provisions na pwede pa rin sila. Mhm. So doon papasok yung CFO sa Yun. information campaign ng Yun. SSS. So, pero nagsimula na yung information campaign na ito. Nagkapirmahan na sila ng Memorandum of Understanding, si Secretary Clink at yung Pangulo ng SSS. Mhm. Yung detalye kung paano nila gagawin yung programa is aayusin pa ng division naman nila, Gyros yun. Ayun. Yung program management. Siguro sa mga susunod na Oo. edition ng Bridges on Air, baka pwede nating mas kuhanan ng detalyado. Nilalatag pa nila yung nitty-gritty ng kampanya. Okay. So, anyway, di ba yung mga OFWs nga nagbabayad ng di ba, ng OWA membership. Oo. Nagbabayad pa rin yan ng PhilHealth. Meron pa rin yan may PhilHealth pa rin sila I think mandatory yata yung PhilHealth sa kanila, kung di ako nagkakamali. Kasi lang araw, pagka ikaw ay registered na OFW, merong tinatawag na OEC, yung Overseas Employment Certificate, na kukunin mo sa, wala pang DMW, kukunin mo sa POEA, na yun ang number one dating reklamo ng mga OFWs, kasi konti na nga lang yung oras mo. Pipila ka pa dun sa POEA. Para sa OEC. Ang tingin ng mga OFWs is it's a burden. Konti na nga lang yung oras mo, ganun pa. Meron, hindi ko lang alam kung na-streamline na nila yun or outright inalis na. Pero nung dating nakakausap ko si Secretary Toots Ople, may mga iniisip silang way para mawala na yung burden na
kailangan pa nilang Pumila. pumila. Baka online na. Oo. Mga ganon. So hindi ako familiar ngayon kung inabolish nila or itinuloy nila sa ibang platform. Okay. So Kurt, so sa trabaho mo naman, balikan ko lang yung trabaho mo as junior multimedia artist dyan sa CFO. Ano yung pinaka-challenges na kinakaharap mo? Oo. Kasi alam ko si Sekang is a very, very busy person. Napaka Tatawa na nga si Kurt. workaholic yan eh. Di ba? Ewan ko lang kung nakakaupo pa kayo. Pero ano yung mga challenges sa CFO? Siguro po ang isa sa pinaka-challenges ko po bilang isang junior multimedia artist is kasi po under po ako ng Management Information Systems Division po. And isa po sa pinaka-function po ng division namin is to provide support po kapag kailangan din po ng ibang division. So, aside po sa division po namin na kinikater po namin, nag-help din po kami sa ibang divisions sa paggawa po ng sa mga pangangailangan din po nila. So, kumbaga, pagka may kailangan kailangan ng social media card ni Migrant Integration Education Division. Kayo ang gumagawa nun? Tatawagin niya yan si Kurt. Tsaka si Ina. Yan ang magka-tandem din. Okay. So, hindi... Kung saan niya yan si Kurt, napunta na yan sa... halos lahat ng projects ng CFO, kasali sila. Nandoon na sila. Kaya, one of the most popular persons in CFO, yan si Kurt Wow. at si Ina. Talaga naman. Yan ang aldab ng Teka, aldab! Well, laos na nga. May aldab pa ba? References natin. Pero kanina may nabanggit ka, bunso si Kurt. Oo, isa sa mga batang employees. Pero may ng bunso CFO. rin kami dito. Oo. Sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Kung, JP. hindi pa yan. Ang bunso namin ito si Step. Oo. Yan ang bunso namin. So may bunso kayo doon. Oo. Kurt, meet Step. Yan, bunso rin namin yan. Okay. Okay. Alright. Sige Kurt, maraming salamat. Thank you very much ha. Thank you, Thank Kurt. you po. Salamat po sa opportunity. Thank you very much. At hayaan mo, kukontakin ka rin namin. Magpapagawa rin kami ng Sige po, sure po. Thank you very much, Kurt. Maraming salamat. Yan, talaga naman. Yan ang sinasabi ko, yung mga trabaho na hindi ko na kayang gawin. Yung mga, sa mga bata na yan, di ba? Yung mga younger generations. Alright. So, alright, magbabalik po kami para sa ikalawang pahina naman ng ating programa para sa ating segment. Ito na po yung sinasabi namin sa inyo ni Ares. Humanda na po. Maghanap na kayo ng plato at kutsara tinidor. Maganda na kayo ng maaring iluto dahil isang chef, master chef, ang Hindi lang makakasama natin. basta chef. Hindi lang Master chef. master chef. Head executive chef. Oo. So, tawaran po niya sa pagbabalik ng ating Pinoy Ako segment. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Po, narito na tayo ngayon sa ating segmentong Pinoy Ako segment ng programang Bridges on Air. Muli po, paalala lamang ha, ang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, Presidential Broadcast Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna naman po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Siyempre, kasama pa rin natin si Sir Ares Gutierrez. Ares. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa Bridges on Air. Yan, ako. Ares, tulad ng sinabi natin kanina, doon sa bungad natin sa ating programa. Medyo, nagutom ako. Bigla akong natakaw. Kasi mukhang professional at star-studded na chef ito makakasama natin para sa ating Pinoy Ako segment. Hindi lang yan basta-basta chef. Siya ay nagtuturo
ng mga chef. Yan, pero Master chef. Master chef na siya. Okay. Pero nakikita ko, na-visualize ko kung paano siya magturo. Stricto ba siya magturo? Kasi, di ba, pag ang mga chef talagang dumadaan sa matinding training yung mga yan. Tama yung nakikita natin ng mga sikat na chef sa Oo, TV, di ba? oo. Naninigaw sa Naninigaw, kusina. hinahagisan ng ano. Oo. Pero ang outcome naman from the discipline na nakukuha nila ay talaga namang world class yung mga Oo. produkto nila. Ito, Filipino world class din. Mm-mm. At hindi ako nagkakamali, may nahagip akong balita tulad na napag-usapan natin kanina. Naging kaklase mo pa pala ito. Oo. Biruin mo. Kasabay ko umuwi yan. Okay. Tatlong araw. Pero maganda yung kwento ni itong makakasama natin. Hayaan natin siya ang magkwento. Oo. Kung paano siya nagsimula, Mm. saan siya nanggaling, Mm. paano siya nagsimula sa kanyang profesyon, at paano niya nakamit yung kanyang status ngayon. Oo. So, makakasama natin para sa ating Pinoy Ako segment si Ginoong Master Chef, kung tawagin ko, Oo. Arnulfo Golciano Ragadio. Master Chef Ragadio, magandang araw po. Welcome sa programang Bridges on Air. Magandang umaga ay magandang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Thank you very much for giving me the opportunity. Mm. Nako kami Thank po you. kami po dapat magpasalamat. Ares. Oh, sa oras na actually ang tagal ko na tong Inaawitan. inaawitan Oo. Napaka-busy tao nitong si Ay, Chef Hindi- Pong. Pong tawag. ano pa nga? Chef Pong. 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 Yes, Ayos. P-O-N-G like ping pong. Chef Pong, ayan. Ah. Magkaklase pala kayo nito si Ares, ano? Naging magkaklase Yes. pala kayo nito. Mhm. Mm-mm. Okay, so High school. mahaba-haba na rin pala na pinagsamahan ninyo ni Oh, Ares. matagal din kaming hindi nagkausap nito. Ay, see. Dekada ang binilang. Okay. Kumbaga salamat lang sa teknolohiya kaya Pero sabi nga contact. nila, Chef Pong, Master Chef Pong at Ares, yung high school is the best years Oo. sa buhay ng isang tao, isang estudyante. Doon mo makikita talaga yung mga people who you can consider friends talaga for life. Ano? So, Master Chef Pong, Yes, sir. tanong ko lamang po, sa kasalukuyan, para lang po may idea yung mga nakikinig at nanonood sa atin, nasaan kayo ngayon? I'm here in Indonesia, Mm. Jakarta. I am in Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia. Mm-mm. At sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa nyo ngayon dyan, being a master chef? Now I am into teaching. Bali nagtuturo ako, sharing na sa mga knowledge na natutunan ko. So I was on the operation for 25 years. So I started my humble beginning dyan sa atin sa Pilipinas sa Heritage Hotel, Mhm. Peninsula Manila. So I started from there, then the rest is Pero kung babasa o mga restaurant, dumaan kay Master Chef. Days wishing by you and me makes it hard to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Culinary Arts sa Indonesia rin yan, culinary instructor, Mercantile Athletic Club, at sa Indonesia din yan, and naging general manager siya doon, at sa Maison Blue Center for Culinary Arts, naging culinary instructor din siya sa Jakarta. Marami, mahaba. Mahaba. Pero nag-cruise ship pa yan. oo nga, kasabi ko nga, kung isa-isahin ko lahat, baka kulangin tayo sa oras sa segment natin, sa haba ng naging involved si Master Chef tungkol dito. Pero, Master Chef Ragadio, bakit nyo naisipang tahakin itong profesyon na ito? Bakit, wala ba kayo ibang profesyon noon na iniisip? Payat-payat mo, nag-chef ka. Yes, no, actually, my story as a chef is very common or very classic story. And
sabi mo nga, pinapanood mo lang yung Lola. si Lola Angelina, and how she cooks, tapos ikaw yung nagpe-prepare, di ba? Tumutulong sa kanya. Pero, kailan ka nagsimulang na ikaw na mismo ang magluto? Kailan ka pinayagan ni Lola Angelina? O sige, Arnulfo, ikaw na ang magluto para sa araw na ito. Okay. Nung buhay pa siya, hindi niya ako pinapayagang magluto. Okay. So that is the time the full meal. So that's the story. So it's Days went by you and me, makes it hard to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Tayo o nung college siya na papasok ka na for schooling nun? Kasi HRM ang kinuha mong kurso, di ba? Pero paano that saan one ka nung nagsimulang mahilig magluto? going to college. Mm. Yeah. Going to college. Doon ako natuto magluto. Kasi namatay si Lola noon, year 1984 if I'm not wrong, or 85. Mm. So, doon na ako nakahawak ng kawali, sandok. Kasi nung una, puro paring knife lang hinahawakan ko noon eh. Okay. Tapos umiiyak pa ako nang sabi ng lola ko, ayan ang dapat mo munang matutunan. Okay. Magbalat ng sibuyas. So, yun, naging ako sa knife skill. Okay. Nagkasugat-sugat yung mga daliri ko. So, it's normal for a kitchen na dapat masugatan ka or mapaso ka. Pag hindi ka nasugatan at hindi ka napasok, hindi mo napagdaanan yung first line na balikan. Parang kumbaga, sabi nila. Yes, something like that. Something like that. And then nag-HRM ka sa Our Lady of Fatima University. Our Lady of Fatima University. So paano ka napunta na yun na talaga yung kukunin mo? Kasi sa totoo lang, Kuya Ray, wala sa personality niya na maging... Teka. Pag sinabi mong wala sa personality niya, Sa pagkakakilala ko talaga. Sige. Sa pagkakakilala mo, habang nakikinig si Master Chef dito, nung madalas kayo magkasama, di ba, magkaklase kayo, ano ba ang personality niya? At sinabi mong wala sa personality niya na papasok siya doon sa ganung kurso. Mga bata pa kami nun, puro lang kami kalokohan nun. Okay. Alright. Namamasyal kami Santa Cruz, naghahanap ng kung ano-ano doon. Sa Avenida, ginagawa yung LRT. Okay. So, doon lang kayo nun. Well, ganun lang eh. Tapos sabay kami uuwi kasi taga Project 8 yun eh. Okay. Tapos kukuha tayo ng gagambang bahay sa inyo. Tandaan ko nun. Pumasok tayo sa bodega, tapos kumuha tayo ng gagamba, inuwi ko. Ganun lang yung mga katuwaan lang ng mga bata. Oo. Tapos, pero yung traces na papasok siya sa culinary arts o sa HRM. Tapos magiging master chef siya. Oo diba? nga eh. Kaya lagi ko sinasabi kahit nung sa mga klase namin. Kasi nawala siya sa sirkulasyon namin eh. Dahil lumipat siya ng eskwelahan. I mean, hindi nyo alam ano nangyari dun kay Pong. Kung may success story sa batch, ito yung success story. Ayun. So, may tuturing nga na success story Oo. si Master Chef Pong. Okay. Lagi ko pinagmamalaki yan sa mga kaibigan namin. Okay. Now, Thank you. now, Master Chef Pong, paano, well, siyempre, sabi nyo nga, nag-start kayo sa Heritage, tsaka dun sa isa pang hotel. When was the time na talagang sa abroad ka na gumawa talaga ng pangalan? Okay, after my cruise ship, nung pagkatapos ko mag-cruise ship, Sinasabi ni that was the Queen Mary. And then after Queen Mary 2? yes, Cruise Queen ship. Mary 2. Kumbaga yun ang ultimate. Days went by you and me, makes it hard to see underneath. Wow. Mm. Hindi ka basta-basta makakapasok doon.
Napakahigpit ng standards nila. Gaano kakatagal doon, Master Chef Pong? I have 2 contract. Actually, then I moved to a lot of land bases. Mhm. Mhm. Mm-mm. Pero may pagkakaiba ba ang pagiging chef sa isang cruise ship compared sa land base? Yes. I learned a lot. Yeah, I learned a lot. Yung movement mo, Mhm. yung off days mo, yung job scope mo, yung length of work, mahaba yung oras ng trabaho, and walang day off. Mm. So that's the life in the barko. cruise ship. Walang day off sa barko. Parang ganun. Meron siyang off, pero yung time off lang pag magpapahinga ka. Pero nandun ka pa rin sa barko. Ganun Oo, na yun. siyempre, Yes. di ka man makakaalis ang barko. Yes. Ayun ang ano nun. Pero economically wise, yes, it's good. I mean, yeah, because you will be earning dollars. Mhm. Mhm. Mm-mm. At saka yung mga kliyente nyo dun sa Queen Mary, mga hindi basta-basta. Kasi meron akong naging kaopisina sa Dubai na isang buwan siya nasa loob ng Queen Elizabeth. Wow. Isang buwan siya, Okay. doon siya nakatira. Mm-mm. At hindi yung naipon yung mga naipon niyang pera sa isang taon niyang pagtatrabaho. Doon niya ginagasta sa loob ng cruise ship. So, ibig sabihin talagang Talagang kailangan mo talaga na may oo. pera ka talaga to stay there. Di ba? Ganun lang naman yun. Okay. So, bukod dito sa Queen Mary 2 na nabanggit mo, Master Chef Pong, naging sous chef ka rin pala sa Yes. sa Netherlands, tama ba? Yes. Mm. Netherlands and Tails. So it was an island in Caribbean. Mhm. So I started as a commie. So I started as a commie 2, Mhm. and then commie 1, and then demi chef de partie. Naging demi chef de partie ako sa Peninsula Manila, and then when I joined also the cruise line, I am also the same as demi chef de partie. Then when I joined the Curaçao, from chef de partie going to sous chef. So I am stepping slowly juga for my sorry, I am juga because I am used to speak Bahasa here. Sorry. Yeah. Yeah. Sanay na yun. Sanay na. I used to I am mixing English and Bahasa rin dito. So, yeah. Dito din naman Bahasa Bahasa Bisaya Avenue. Bahasa Tagalog. Bahasa Yeah. Tap Avenue. Yeah. Mm. Okay, pero gano'n ka na ba katagal sa Indonesia? I am here for 13 years. Oh, Nagmet pa 13 kami ni years Aris sa na. Singapore. Yes. Ang wife niya ay Remember, Aris, Indonesia. nagmet tayo sa Singapore, no? Sa Singapore tayo nagkita nun So, Yung last nating met personally. Yeah. Mm. so 13 years ka na sa Indonesia, and of course you have a family there na. Ano po? Yes, I have. Yung wife mo, di ba, Indonesian? Yes. She's an Indonesian. I have one daughter. Mm-mm. Wow, okay. And of course, meron ka pang stint o naging ka rin, head chef ka sa Singapore. Doon sa Yes, that was my life in Singapore. Mhm. Mm-mm. Gano'n ka naman katagal sa Singapore? Almost 5 years. Aba, yan. Mm-mm. Ano din siya, yung mga napuntahan nga ni Chef Pong na na mga lugar. Yung mga lugar na naririnig mo lang pag may Miss Universe pageant. Tama. Mga Curaçao, saan Tama. ba yan? Oo. Ito tulad nito isa, Trinidad and Tobago. Oh, Diba? Yes, that was my last overseas. Yes, that was in the island of the Caribbean, and I was proud to say that I am the first Asian Filipino na naging executive chef. Oo, kasi nakalagay nga dito, executive chef, Grafton Beach Resort and Spa, La Gran Corlan Spa Resort, Trinidad Yes, and handle ko Tobago. dalawang hotel yung handle ko Wow, that time. Mm-mm. okay. Sipin mo, executive chef. Yun yung pinakamataas sa May bala ka pa bang The main umuwi dream. May bala Yeah, ka pa bang the main dream. May bala ka pa bang umuwi at mag-stay sa Pilipinas? Sa dami na narapuntahan mo. Meron. Ano pa rin ako, syempre, I love Philippines. Philippines. Mhm. Okay. Yeah, mahal ko ang Pilipinas. Pero siguro matanong din namin ni Sir Ares sa Master Chef Ragadio. Paano mo madidescribe ang buhay ng isang
nagsimulang sabi mo na natin na 'di ba naging Comis 1 ka. Tapos and then slowly pumapanik hanggang sa maging tawag natin dito sous chef, hanggang sa maging executive chef, hanggang sa ngayon nagtuturo, nagiging instructor ka. How will you describe the life Oo. of a chef, starting from the bottom all the way up na kinararatingnan mo ngayon? Kasi sigurado yung mga nakikinig sa atin, kasi dito sa Pilipinas Maraming nag-aaral din. maraming nag-aaral. Oo. I think Yes, it's very in demand now around the world, yeah. Culinary schools. Yeah, pero how would you describe it? Kasi sa amin naman hindi nakakaintindi. Ang iisa lang description namin, nagluluto lang kayo. Yun lang. Pero yung lang na yun, hindi yun lang. Oo. Hindi, kung minsan alam mo, ito, Master Chef Ragadio, this is not meant to offend anyone. Oo. No? Kasi Yes, pag sinasabi nila, ay, chef, ano lang yan, glorified kusinero lang yan, yung mga ganon. Di ba yung mga Yes, pananaw yeah. ng ibang ano. Pero alam niyo, kung minsan, hindi nila naintindihan kung anong ibig Oo. sabihin ng chef, ng sous chef, ng executive chef. Paano ba siya umaangat Oo. nun? Magugulat na lang sila Oo. paglabas nung sous chef o executive chef, iba yung lifestyle. Di ba? May magarang sa sky, may magandang bahay. Ibig sabihin, yung lifestyle niya na susustain niya. So, ibig sabihin, doon sa mga nagsasabi, ay hindi, yung mga chef, ano lang yan, mga glorified kusinero lang yan. Kaya gusto kong marinig at maparating sa ating mga kababayan, paano ba ang Ano yung buhay? pinagdaanan Yan, niya? hanggang sa marating mo yung Oo. kinaroroonan mo ngayon. Okay. Let me start. Okay. Being a chef is a very honest profession na hindi mo pwedeng sabihin sa kulig mo na can you please pakiluto naman to para sa akin? No. You need to do it and show it to them that you can do it. Okay. First thing, to be a chef is you need to be dedicated. Yung discipline mo and yung sacrifice mo. The more holidays, the more there is a big events like Christmas, New Year, all of the holidays, doon nagbibisi ang mga hotels and restaurants. And syempre, dapat maging fast learner ka rin. Fast learners, and then you need to motivate yourself, then you need to motivate your colleagues. And you need to know what is the trends that is happening din sa surroundings, I mean sa business industry. But the number one bottom line is yung dedication mo, yung discipline mo, yung punctuality mo, mix of your social skill and your hard skill. Magaling ka nga magluto, pero yung social skill mo is hindi mo naman naibabahagi sa tao. Yung communication mo is hindi ganun ka detailed. You cannot be a successful chef. So it's a mix. It's a mix of everything. And hindi ka rin pwede kasi maging emotional sa kitchen kasi mostly kitchen is a very rough and a tough environment. Siguro napapanood nyo yung Hell's Kitchen kung paano magsisigaw si Gordon Ramsay, yung mga chef. So kinakailangan mindset mo is andun. So you will you need to be strong physically, mentally, and spiritually strong. Why I always say like that? Yeah. Mentally, you need to be your mindset. You need to think that bakit ako nandito? Bakit ako magiging chef? So, yung mindset mo muna. So, okay, I want to learn and I want to become I want to become a good chef. I want to become a master chef. Pero paano ako magiging master chef? Kung yung mindset mo is broken. Kung yung mindset mo is hindi fix. And then one more is the physically. You need to be physically fit juga if you will be a chef, because you will be doing a lot of movements. A long hour of duty, carrying sauce and pots heavy, hindi yung mga kaldero sa bahay. And then spiritually, when things get down, kung hindi na nagiging align yung nangyayari sa paligid mo, magdadasal ka. So ayun ang palagi kong sinasuggest sa mga beginners or sa mga gustong tumahak sa
overseas working. Because iba ang land-based at iba ang working sa ibang bansa, lalo na sa cruise ship. Mhm. Bakit mo nasabi yun, Master Chef? Bakit mas iba sa land-based kumpara mo sa mga luxury ships na naka-sea base? What Because- makes the big difference between the two? The big difference dun sa land-based and the sea-based, yung land-based, yung time management mo pag gumagawa ka ng mise en place, okay, mise en place is yung preparation of all ingredients before you are going to execute the things or before you're going to cook. You need to make sure that yung timeline mo ng mise en place, for example, breakfast, going to lunch. Mhm. While during breakfast, nag-prepare na kayo ng lunch nun. Hmm? So, you need to be double time. You need to move hustle. And there is a time na kinakailangan matapos mo yung time. If not, hindi ka makakapagpahinga. Mm. So, ayun ang life at the cruise ship. And then, Paspasan during the talaga. lunch service, mag-prepare kayo ng mise en place for the dinner service naman. Wow. And then, during the dinner service, mag-general cleaning kayo because every day in the cruise is you need to do a general cleaning because of the USPH, of the United States Public Health, especially pagka dadaan kayo sa US territory, very Mm. strict sila. Minsan may umaakit na Coast Guard, Mhm. magche-check ng hygiene and sanitation. Pagka yung ship is medyo madumi, bagsak. So hindi kayo makakapasok sa US territory. Mhm. Mhm. So ayun ang I can say it's quite hard time. Mhm. Not like in the land base, you have a lot of time. So Mm. pagkatapos ng duty mo, Pahinga pwede kang mo. mamasyal. Mhm. So that's the differences sa cruise Grabe. and Grabe working pala sa- land base. Grabe pala sa cruise ship. 24 hours pala movement doon. Mm. Grabe. Kung baga Hindi naman naman hindi ganun. naman sa 12. Sorry. Okay. So hindi naman siya 24 hours, may break din naman. Meron. Yung break niya is tinatawag na split shift sa mga restaurant. Mm. Mm-mm. Okay. Bali split time. 12 hours if yung the working time. Pero yung sinasabi ni Chef Pong, yung dun, mabilis yung galaw. Dahil Yes. ginagawa mo yung breakfast at the same time ginagawa mo yung lunch. Mhm. Nagpahinga ka Mhm. lang ng konti, tira na naman kayo ng dinner. Alright. Mm-mm. Yung nga sinabi ni Chef Pong, ni Master Chef Pong. Kumbaga, hinahanda mo na, tama yun, hinahanda mo na yung breakfast, Mindset, piniprepare mo. At the same time, hinahanda mo na rin yung lunch. Tanghalian. Oo. Diba? Yes. Kung wala kang presence of mind, at saka baka naihalo mo yung lunch dun sa breakfast. Oo. yes. So, ayun. At saka, And- marami kang niluluto. Oo. Hindi ka nagluto just for Isang- 5, oo. 10, as in hundreds. Oh, tsaka iba-ibang putahe yan, di ba, Chef Pong? Iba-ibang Yes. iba-ibang recipe yan. Marami. Pero anong And- expertise mo sa na putahe pala? Expertise ko, I can say international food. I can do Italian, French, German, Uy. Filipino, Chinese. But my favorite dish to make is French cuisine. French I can say cuisine. French yeah. fries lang alam ko dyan. Oh. Ano ba mo alam ba? Ako nga, isa lang parang ewan ko kung napopronounce ko pa ng tama, croissant ba yun? Tama ba yun? Croissant. Yeah. Croissant, French. oh. Yeah. Yan. One of the technical bread to make. Yes. A lot of Oo, toppings. talaga? Yeah. Buttery. Yeah. Oo. Sa naman, sa Filipino dish, ano ang masasabi mong pinaka gusto mong i-produce? Now here, adobo, syempre. Adobo. And caldereta. Those Yun. two is one. Yeah. One of my, I can say, I'm very proud to introduce here dito sa Indonesia yung adobo and the caldereta. Na-fusion mo na ba yung adobo sa yung iba din yung pagkain sa dyan Indonesia? sa Indonesia, Malaysia eh. Mm-mm. Yes. I make imbis na toyo gamitin, I use the balsamic vinegar. Uy. Balsamic vinegar. Yeah.
balsamic vinegar. So I saute with olive oil and then I use balsamic vinegar and then reduction. So Teka. basically it's an Italian vinegar. Mukhang masarap. No. Balsamic, Nagutom yeah. tuloy ako, chef eh. Wala pa. Teka muna, sandali. Mm-mm. Makauwi nga sa bahay, baka pagluto. So, Chef Pong, meron akong pinasave na litrato sa text. Yes, yes. okay. Ewan ko kung nasa-flash nila. Okay. Yung litrato. May litrato kami pinasave. Oo. Ni Chef Pong. Ano ni Chef Pong yan? May ipapakita lang namin sa'yo. Okay. Sige. Mm-mm. Nakikita ba ni Chef Pong? Nandiyan na ba? Nakikita ba? Okay. Anong naaalala mo dyan? Nakita mo na ba, Chef Pong? Hindi ko nakikita. Oh, hindi nakikita ni Chef Pong. Kailangan makita ni Chef Pong. Sandali lang, Chef Pong, ha. Medyo inaayos lang ng ating mga technical people dito para makita ni Chef Pong. Talagang pinalagay pa to ni Ares, ha. Oo. Dun sa, mukhang parang ano ba to? May trivia ba dito, Ares? Medyo gusto ko kasing i-connecta sa nangyari sa kanya ngayon. Okay, sige. Tingnan natin kung makikita Nakita mo ba? Nakikita ba ni Yung Chef Pong? building? Makikita ba ni Chef Pong? Ayan. Okay. Nakikita mo na ba, Chef Pong? Nakikita mo na? Hindi ko makita. Hindi makita daw ni Chef Pong eh. Yan. Okay. Or maybe because I am not using O sige, ganito na lang. Okay. Ano? Ano yan? Sige nga. Pakita niyo na lang Step o PJ kay Chef Pong. Kung merong photo dyan, ipakita nyo dun sa monitor niya para makita niya kung ano. Alright. Para makarelate siya kung sa Oo. sinasabi. Pero ano to? Building ito. Yan yung building na alam ko kung maalala niya. Aha. Kung maalala Kung niya. maalala niya. Oo. Anong circa to? Anong 80s ito. 80s. Okay. so 80s. 80s, Oo. 80s. Okay. Sige. Panahon natin. Tingnan natin, ha? Ano, okay na ba, Step o PJ, kung makikita ni Chef Pong? Okay. Sige. Pero may communication lang. Send na sa WhatsApp. Nasa WhatsApp mo daw. pala. Nasa WhatsApp mo Nasa pala. WhatsApp. Sige. Okay. Tingnan, bigyan natin ng time si Chef Pong na makita sa kanyang WhatsApp kung Ano to lumabas eh. na. I'm sure maaalala niya Oo, itong building sige. na to eh. Okay. So, building to during the 1980s. Ito Oh, ay yes. I know this building. In Oh, front sige, of Santa ikaw, Rosa. Ares, sige. Ano naalala mo dyan sa building na yan? Kumain tayo ng Dyan, saging na may ice. Baka yung ano, Mm-mm. no, ano yan, Rere, yan ay building. Yeah. I remember. Nag-high school kami sa Letran okay. College. Ngayon, dahil magkaibigan nga kami, lagi kaming sabay kumakain. Oo. Diyan kami kumakain sa building na yan. Ang kinakain namin dyan, yun nga, yung naalala ni Chef yung Oo. saging. Minatamis na saging. Minatamis sa saging. Na may yellow, Yes, may crushed yellow. eye. Mm-mm. Tama, crushed Pero eye. talagang kinakain namin dyan, lugaw. Lugaw. Tapos, Yes. naalala mo ba yun, Chef, na na minsan, well, hindi nga minsan eh. Madalas. Kulang yung allowance mo, kaya yung in-order Yeah, mong yeah. lugaw, walang laman. Yes. Only the rice and the taste and the Diba? Para lang malasahan, Yeah. para magkalasa. Ngayon, pag naalala mo yung panahon na yun, na lugaw lang yung kinakain mo, anong reflection mo na yun lang dati yung Kaya mong bilhin. kaya mo ngayon, lahat ng gusto mong kainin, pwede mong gawin. Hindi lang kainin. Actually, yeah, pag naalala ko yun, it's like time change. Yeah. People change. Mhm. And it's up to you, and it's up to a person kung gusto mo talagang magbago or umasenso. Mhm. So, hindi mo masasabing swerte, di ba? Mhm. Kasi nasa tao ang pagiging asenso, di ba? Mhm. Like when I am teaching my students, I am always saying to my students, I can give you the 70% of all of the learning, of all of the knowledge that I can share to you. Mhm. But there is but the 30% is ikaw Mhm. or kayo ang mag-execute niyan. So kung hindi nyo mapapasok yung 30%, hindi magiging 100% na magiging successful kayo. Kasi hindi nyo
hindi nyo binigay yung best effort nyo para maging best chef kayo. So yung the 70%, yes, I can give to them. But the 30% is they need to fill up that 30% to become a successful chef. Tama. Yeah, pag Maganda yun ah. pag Maganda yung naalala ko sinabi ni yun, Chef. yes, it's like a big lesson. Yes. Minsan nililibre pa ako ni Aris eh. No, sige. Kung magbabayad. No, classmate. It's okay. I'm okay. I'm full. Gusto pa ako. So, yun ang ano. Yeah, because Aris is one of the best friend la Oo. during those days. Pero maganda yung sinabi ni Chef pa, ni Master Chef pa, Aris. 70% I can give, pero yung 30%, it's all up to you. Diskarte mo na yun. Diskarte mo na Oo. yun, di ba? Pero coming from him, alam mo, eto, disclosure na naman. mga teacher enemy number 1 kami, tapos yun ituturo siya. Yes. Teka muna, sandali lang. Magandang angulo yan ha. Teka muna. Teacher enemy number 1 nung mga panahon na yon, high school. Pagka may konting commotion sa classroom, kami sa amin kagad nakatingin teacher sa Mukhang hindi naman ako magtataka eh. Ito mo naman itsura ko, mohawk. Pero hindi ako nagtataka doon, Master Chef, lalo na kay Ares. Pero si Ares, isa sa matalino sa classroom. Oo. I can say Ares is one of the smart. Yes, in the class. Oo, pero siya rin ang Yes, spark but ng kaguluhan. Pero matalino siya. Ako yung palaging nasa tabi ng basurahan sa row 4. Pero si Ares matalino siya. I remember. Okay. Ako yung nasa tabi ng basurahan palagi that time. Yes. Pero tingnan mo yan, pagtagpi-tagpiin natin, Ares at saka Chef, Master Chef Pong. Okay. Sabi mo nga, hindi ikaw yung pinakamatalino sa klase. Nadudun ka sa likuran, nasa lapit ng trash can. Diba? Classic. Kayo yung teacher enemy number 1. Diba? Hindi ako nagdududa ron, lalo na kay Ares. Kasi tulad sabi mo, matalino siya, spark siya ng klase. O spark din siya ng kaguluhan doon. Diba? Pero, ibig sabihin, unang-una, from being at the back of the class, nasa tabi ng, sabi nyo nga, sa tabi ng trash can, ngayon, nasa harapan ka ng napakaraming tao. Nasa harapan ka ng klase, imparting your knowledge, guiding the students, guiding culinary arts to be, no? And hopefully produce siya ngayon hopefully produce ka ng mga susunod na mga chef, susunod na mga master, na mga sous chef sa mga darating na panahon. Tapos ika nga, ano pa kayo ni Ares? Teacher enemy. Pero ngayon, sabi nga ni Ares instructor ka. So, kaya nga success story. Success story talaga. diba? Sige, Pagtagpi-tagpiin natin ngayon. So, paano mo ma-relate yan sa buhay ngayon ng bawat ordinaryo Pilipino dito sa bansa, sa Pilipinas, na naghahangad ng magandang kinabukasan, ng magandang buhay, sa kabila ng kanilang pagsisikap, no, na mag-aral lang mabuti, maghanap ng trabaho, may angat yung kanilang sarili. How will you now then iwiwib mo sa kanila yun sa buhay nila, yung experience ni Ares, ikaw simula at hanggang nakarating sa mga kababayan natin ngayon dito sa Pilipinas na alam naman natin, no, I don't want to sabihin na natin na sugarcoat anything, pero nahihirapan yung mga kababayan natin dito. So how can you weave it sa kanila para maging inspiration sa kanila na matularan kayo ni ikaw at saka si Ares, na bagamat makulit sila sa mga eskwelahan ngayon, alam mo naman mga kabataan ngayon dito. Yes. Iba kabataan ngayon dito. Di ba? Baka kumpara ngayon sa inyo ni Ares noon, mababait pa kayo siguro noon. Pero ngayon iba kasi mga bata ngayon. So yes, actually. So how can you generation. How can you weave it to them? How can you relate it to them na you may be here now, pero darating ang panahon, tularan mo lang yung siguro yung pinagdaanan namin o yung ginawa namin, ma-achieve mo rin yung mga dapat mong mata mo sa buhay. Paano, Master Chef Pong?
Okay, kasi during this time, Generation X kami, right? So, I'm handling now is the millennials. Yung millennials, Mhm. meron silang different mindset, no? Millennials, Mhm. and then Gen Z. So, sila yung mga nagiging estudyante ko na papasok sa cruise ship. Mhm. Then yung Gen Z, yung mga estudyante ko na magiging future culinarian. Mhm. So it's a different way of learning during the Gen X, Gen Z, and the millennials. So siguro ang number one is yung discipline mo and yung dedication mo, Mhm. yung focus mo sa ginagawa mo, and kung ano man yung mga bad habits na ginawa mo, kasi yung bad habits yan ang sisira sa buhay ng tao, yung bad habits eh. Mhm. Mhm. So, siguro kung alam mong napapasama ka na at hindi ka na nagiging productive sa ginagawa mo, is time to reflect and time to think and focus on what you are doing. So that's the best advice that I can share. Mhm. So kung at yung ginagawa mo, sabayan mo ng passion. Passion. Passion, yun. Passion. Kasi kung magtatrabaho ka lang para sa pera, pero wala kang passion, hindi ka magiging masaya. Tama. Pero Tama. pero kung sasabihan mo siya ng passion, magiging masaya ka. Oo. Yung ibibigay mo yung devotion mo sa ginagawa mo is magiging productive ka, magiging artistic ka, magiging maganda yung kalalabasan ng ginagawa mo. Tama And yun. iwasan yung nakasimangot palagi. I always say sa mga staff ko noon, hey, jangan minum cuka, ya. Jangan minum cuka. In Yung bahasa. yes, but in ito Tagalog, huwag kang uminom ng suka. Yes. Okay. Okay. Ano ba yung suka, di ba? Pag uminom ka ng suka, yung mukha mo mukhasim. Parang Oo, suka, di ba? oo. Like that. So, and it's a contagious, you know? Pag Mhm. yung mukha mo is maasim at grinit ka ng isang tao, tapos inasiman mo ng mukha, ang Oo. tendency nun, magtatanong siya, bakit hindi ngumiti ito si Pong niya? Oo. Then, mag-iisip siya. So, babatiin ako, kunyari ni Mr. Ares, Oo. tapos nakasimangot pa rin ako, so it will become contagious. Okay. Totoo And naman. then- Totoo naman. Oo. Totoo naman. And then, for example, Mr. Kurt will be greeted by someone, and Mr. Kurt smile, Aha. good morning, hey, good morning, and then he breaks the chuka. Aha. So it will become Contagious smiling. na rin. So, Contagious yeah. na rin. yes, magiging contagious na rin yung smile. Mm. So that's the thing. And one more advice is kung meron kang problema sa bahay, huwag mong dadalhin sa trabaho. So Yun. ayan din ang isa sa magiging successful ka. Mhm. And one more, para maging successful ka rin sa chef's life is huwag kang magyabang. Yes, just be humble always. Mhm. Always be humble. Mhm. Feet on the ground. Mhm. 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 Huwag maere. Okay. Kasi ang tatapos sa'yo yung ego eh. Pagka maigo ka, Mhm. Mhm. wala kang pupuntahan. Para kang flat tire Mhm. na mahirap umandar. Mhm. Mm. Tama yung sabi ni Chef kasi 'di ba, yung dedication, passion and dedication. Magaling magaling ka ngang maghalo ng mga ingredients. Yes. Pero pagdating sa lasa, walang lasa, mapakla. Oo, Di ba? walang puso. Yes, Oo, yes, di ba? yes. Mapakla. So it's mixture. Ang hindi natin na-discuss dito dahil wala na rin tayong oras. Mm. Musikero din yan. Ha? Musikero din Musike- yan. Anong musical instrument ang hawak ang ginagamit mo? I Master can Chef? play bass, guitar, and I can sing. Actually, I am a frustrated musician when I was in the Philippines last time. Oh, During that time, sumali kami nun sa music laban. talaga. Oh. Yeah, Musikero yan. but- Nagre-recording but- na yan eh. Mhm. but we didn't join because pinili ko sumampa sa barko. Mhm. Mhm. So it was, naging ano dun sa mga kabanda ko rin na hindi sila naging masaya sa pagpili ko sa Pag-akyat mo na barko. Yes. Mhm. Mhm. So, Pero nung umuwi ako sa Pinas noon, nagkikita pa rin kami tapos tumutugtog pa rin kami. wow, talaga. No? Mm. Hindi mo ba nadadala sa yun? Hindi mo nadala sa luxury ship yun? Halimbawa, Tumugtog ka na lang dun, tumugtog ka. On your free time, biglaan nila nakita, teka, si Chef Pong to pero tumutugtog ng musical instrument, kumakanta. Walang dumating na ganung pagkakataon.
Nadala ko sa Singapore. Yes. Okay. Sa Singapore ko nadala nung pagka pumupunta paroke ni Edgar, the Okay. Youth, Wolfgang. Yeah, nag-ano kami sa kanila, nagpo-front act kami. Ilang beses, maraming local artists sa Philippines na pumunta ron is na, yeah, Wow. front act yung band namin. Full Filipino, yeah. All are Filipino. Wow. Kaya pala masarap ang luto ni Master Chef dahil alam mo na, pag ang isang tao ay talented, musically talented, Oo. nadadala sa pagkain ninyo. Sinasabayan ko ng kanta pag sinasabayan ko ng kanta. Alright, sige, sayang, marami pa naman sana tayong pag-usapan kaya lover. I have a book. Sige, may book ka? May book ka bang pinablish, Master Chef? Yes, my culinary journal. So this is the start of my cooking career. From my lola to the last operational, and then some of the techniques na magagamit nila sa kusina. Okay. So I am, soon I will be. Pero printing. na-publish na to, Very na-publish na to. Hindi pa, pero one copy pa lang siya, and then I am still on the process of reviewing everything. Yes, and then I'll just printing ng magandang printing house, then Okay. Kailan I will go to ang publish. kailan ang target na Kailan ang release niya? release niyan? Target. I will be finishing this month. Yeah, the timeline is this month. Pero magiging available din yan dito sa Pilipinas. Yung book. God's will, hopefully. Yeah. Hopefully. Dapat dito mo Yeah. sa Radyo Pilipinas World Service Oo. i-launch yung libro mo. Dapat ano yan. Yes. I will. Hindi, tsaka Thank you for- gagawa tayo ng promotion yan. Mm. Ng libro na yan. Anong title ng libro, Master Chef? My culinary journal. So My culinary everything, journal. lahat ng mga sinulat ko nung nag-iumpisa pa lang ako. So bali nag-compile ako dito sa libro. Yeah, bali kinumpile ko siya sa isang libro. Alright. Saan tabayan na Yeah. namin ni Ares yan, Master Chef Pong, ha? Oo. Yang Thank you, sir. Thank My you. Culinary Journal. Saka sana makatikim tayo ng luto ni Chef. Oh, No? Yes, definitely. Pag- Maybe Pag-uwi ni Chef, pagbalik ni Chef. makakauwi ako because I have some projects siguro sa Pilipinas na Oo. Wala ka bang from Indonesia. wala kang balak magtayo ng sarili mong restaurant Restaurant dito dito, sa Pilipinas? oo. Siguro soon. Yun. Oo, gamitin mo It naman is still on the dito plan. yung inipon mo. Sige, pero ang haba, ang tagal pala, mahaba, malalim. Malaki Ang- din, matindi din ang pinagdaanan niya. Okay. Yeah, biruin nyo. Yan yung sinasabi success story, di ba? Oo. Di ba kasi minsan, Chef Pong, Ares, di ba? Tayo, nung kabataan natin, meron tayong mga kaklase na masabi, makulit yan, walang pupuntahan Walang yan, kinabukasan walang to. kinabukasan yung tao na yan, di nag-aaral yan. Pero lo and Ito meron behold, ako i-share. Yang isa sa kabats namin, si Yumang, you know Yumang? Oo, si Oscar. Press? Ah. Yeah. Nagkausap kami last month. Alam niya kasi na nagtuturo ako. aha. Sabi niya sa akin, sigurado ka nagtuturo ka. Wala. Naniniwala sa'yo yung mga estudyante mo. Sabi sa akin. But it's a joke. But it's like, parang, nauna ko. Parang- Sabi ko, Hindi makapaniwala. Ganun. yes, Well- parang hindi mapaniwala si Yumang. Yan ang sinasabi ko. You do not judge a book by its cover. Di ba? Na ano. Yeah. Yeah, iba yung passion tsaka dedication. Kapag talaga nagising ka na at nandoon yung dedication at passion mo, nothing can stop you, di ba? Kaya Master talagang Chef. insistent akong i-promote yung Oo, maganda yan, maganda. kwento ng buhay Maganda nito to. dahil talagang complete Parang- Thank you, person. Aris. Yeah. You're the best, you know. Sige, pero pag-uusapan natin yan, Ares tsaka Master Chef Pong, yung kwento ng buhay mo. Parang Thank you very much for this big magandang opportunity. i-feature para sa ating mga kabataan dito sa Oo. Pilipinas. At maging yung ating mga aspiring culinary artists, yung mga gusto mag-aspire na maging katulad Oo. ni Master Chef Pong. Master Chef, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa mga Thank you very much, sir. experience Yeah, and thank you. learnings na talagang ini-impart mo sa amin. Ares? Maraming salamat, Pong. At, Thank you very much, Mr. Aris. Thank you, sir. At sana'y makatikim kami ng luto mo. Yes, I will. Gusto ko matikman yung adobo style niya pero Oo, yung Indo- balsamic vinegar. may balsamic Balsamic vinegar, vinegar, yes. na may Oo. balsamic Yes. vinegar. Yes, Pero hindi yes, I will. nakakabili ba ng balsamic vinegar dito sa Pilipinas? Meron. Yes, Meron? meron. Oo. Meron. Oo.
Mostly mga hotels gumagamit nun at saka yung mga Italian restaurants. Okay, sige. Maghahanap ako ng balsamic vinegar. Mm-mm. Ayan. Alright, maraming salamat mga Master Chef Pong sa oras po na pinagkaloob niyo sa amin, and we are very honored to have you dito sa edisyong ito ng Bridges on Air. Thank you very much. Thank you very much din sa opportunity. It's a great honor din sa akin na ma-invite nyo. Opo. At Thank you very palagay ko much. hindi Thank to you. ang una't huli nating Oo. makakausap si Master Chef Pong. Okay. Thank you very much, Master Chef Baka Pong. magka-cooking show pa dito. Thank you. Thank you Have a very good day. much. Thank you very much, Master Chef Pong. Thank you po. Okay. All right. Thank you. Thank Thank you. you. Okay, talagang napaka-inspiring. Mm. Napaka-inspiring. 'Di ba? Yung sinasabi natin na you start from the bottom tapos all the way pupunta ka sa Oo. taas, 'di ba? Yun ang mga success stories na hinahanap ng mga kababayan nating Pilipino sa Ares, no. Well, alam naman natin mahirap ang buhay dito sa Pilipinas ngayon. Pero it doesn't hindi dahilan 'yon para hindi mo makuha yung gusto mo, Oo maabot nga. yung gusto mo. So, talaga naman. Pero Ang plot twist talaga doon yung dati nagtsatsaga siya sa lugaw. oo nga, lugaw. Tapos nililibre mo pa, ha? Dahil nga wala na siyang pera. Oo. Pero alam mo, ang nakakuha ng attention sa akin doon yung, ikaw yung matalino, ikaw yung spark, tapos siya, nandoon siya sa likod ng classroom, sa tabi ng Taskan ba yun? Sabi niya. Pero ngayon, nasa harapan na siya, Oo. nagtuturo. At siya ang nagbibigay ng kaalaman. Yes. And for sure, marami na siya natulungan na maging successful. Na ngayon, mga chef na rin. Okay. So, dyan natin ipipinid ang ating segmentong Pinoy Ako dito sa Bridges on Air. At dyan na rin natin ipipinid ang isa pang edisyon na programang Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Ng Presidential Broadcast Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa pangunguna ni Secretary Clink Ang. Ngayon na rin siyempre kasama na rin ang lahat ng mga opisyal at staff ng CFO. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo, yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, maging yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. At Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.